Hindi raw aatras ang COMELEC sa ginawa nilang preparasyon para sa online voting kahit panaghain ng PDP laban ng petisyon na naglalayong pigilan ang pagpapatupad nito para sa mga botanteng Filipino abroad. Ayon sa COMELEC, dumaan sila sa tamang konsultasyon at may sapat na basehan para isagawa ang makabagong paraan ng pagboto sa mga Pilipino sa ibayong dagat. Si Margot Gonzales magbabalita. Sa kauna-unahang pagkakataon, may mga komisyon sa ipatutupad ng internet voting para sa mga Pilipinong nasa labas ng bansa. Araw ng Huwebes, nagsampa ng petisyon sa Korte Suprema ang PDP Laban para hamunin ang legalidad ng sistema para sa 77 post sa abroad. Hiniling nila na mag-issue ang Korte Suprema ng temporary restraining order at preliminary injunction upang pigilan ang pagpapatupad ng online voting dahil wala pa raw namang batas para sa ganitong sistema ng pagboto. Marami din daw sa mga OFW ang may duda tungkol sa nasabing sistema. Kailangan po maglagay muna ng mga klarong safeguards at saka kailangan ikonsulta. Wala kasing consultation itong online voting, diretso na lang, walang batas at hindi po pwede ang Commission on Elections magawa ng sariling batas na hindi po batas galing ng Kongreso. Ang problema nga sa online voting, although we laud the COMELEC for exploring new technologies, kailangan pa rin may batas muna bago sila mag-implement. At saka isa pa, ang mandato po ng COMELEC is to ensure na hindi ma-disenfranchise ang mga voters. Ang problema nga dito, it is open to fraud. Kung tatanungin naman ng COMELEC, matibay daw ang kanilang basihan para magkaroon ng online voting sa mga Pilipino abroad. Ito nga'y lalupat sa mga nakarang eleksyon, kapansin-pansin umano ang napakababang voters turnout mula sa mga kababayan nating nasa ibang bansa. Dahilan para mas dapat na isagawa ang makabago at convenient na pagboto para sa kanila. Noong nakaraang eleksyon, noong 2022, 40.59% lamang ang nakaboto sa ating pong dalawang modes of voting. Yan po ay 600,000 lamang sa 1.967 million na mga botante abroad. At ang ginastos po ng COMELEC noong 2022 ay halos 600 milyong piso. On a per capita, on a average, 1,000 pesos per voter po ang ginastos natin na bumoto. Masyado pong malaki yun kumpara sa regular na ginagastos natin kapag ang pagboto ay dito sa ating bansa. Kung kaya naman, pinursige ng COMELEC ang internet voting. Sinasabi nila walang batas. Ang aming pong interpretasyon, yung pong Republic Act 10950, yung mismong amendment sa mismong batas natin patungkol sa overseas voting, ay nagsasabi na ang COMELEC can venture on other mode or modes of voting. Ayon pa sa COMELEC, hindi sila nagkulang sa pakikipagkonsulta, lalo na sa mga mamabatas. May mga ginawa rin daw na pagdinig kung saan tinalakay ang online voting. Ayon din sa kanila, wala daw problema ang mga konsulado ng Pilipinas sa ganitong sistema. Sinigurado po natin kapag mula sa Senado at sa Kongreso, dinidiscuss po natin ang internet voting. Nung mag-defend kami ng budget, didiscuss namin ang internet voting. Sa Electoral Reforms Committee, didiscuss namin ang internet voting. Sa ating pong Senate Electoral Reforms Committee, for 4 times, umattend tayo, didiscuss namin ang internet voting at wala naman pong objection violently doon sa ating pong pagpunta sa internet voting, pati po mga kababayan natin. Sa kabila ng petisyon, magpapatuloy pa rin ang COMELEC sa kanilang preparasyon para sa online voting na gagawin na magsisimula sa April 13. Handa po kami na harapin yung kaso na ipinail sa amin dyan sa Korte Suprema upang magkaroon po ng interpretasyon kung talaga bang tama o mali ang COMELEC. But as of now, the COMELEC will proceed with internet voting. Kung sakali man daw napaboran ng Korte Suprema ang petisyon, handa na rin ang poll body sa magiging epekto nito. Meron naman po kami na excess na mga makina. Remember po, sinabi ko may 16,000 na excess na makina kami. Meron lang naman po tayo more or less na 93 posts abroad. So kahit mapadala po kami ng tigis-tigisang makina, kahit pa nga po may contingency, yung mga balota naman po, napakadali namin imprenta. Ang mga petitioners sa kabila naman ng inahayang petisyon ay nanawagan pa rin sa mga OFW na magpa-enroll pa rin sa online voting system sakaling hindi pabura ng SC ang kanilang TRO. Magpa-register pa rin po kayo doon sa online voting system kasi hindi tayo nakakasiguro na makakakuha po tayo ng injunction or temporary restraining order. At kung magtuloy-tuloy po ito at hindi po kayo nagpa-register dito sa online voting, ay hindi na po kayo makakaboto. So, para lang may siguro po natin na
please register pa rin dito sa online voting and then let us see kung ano ang magiging outcome po nitong petition natin. Para sa Diyos at Pilipinas, Kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News.